Good day mga idol, ito yung review natin ng New Bowler Cycling GPS. Sulit nga ba for its price? Unahin natin yung aesthetics. Yung nabili ko po ang GPS na to ay basic lang yung laman ng box. Meron na siyang charging cord at meron din siyang basic na mount. Yung first impression ko po ay medyo malaki yung GPS. Malaki nga yung screen pero medyo malaki din yung thickness. Well, yung ina-advertise nga ng GPS na to ay yung malaking battery capacity. Kaya siguro malaki yung likod niya at malapad. Halos 2 times nga yung battery niya sa battery ng SOS G. Yung likod niya naman ay magkaparehas lang din ng ibang GPS. Ayos din kasi kung anong gamit mo na mount sa ibang GPS, pwede mo din siyang i-mount doon. Meron lang siyang dalawang basic na navigation buttons. Yung sa taas at yung sa baba naman ay power. Meron lang akong napansin sa LCD ng GPS na to. Napansin ko lang na yung outer screen niya ay parang hindi glass. Parang gawa sa plastic o parang gawa sa PVC. Yun lang naman sa appearance. Move on naman tayo sa function. Goods na din naman sa function yung GPS na to. Meron ng speed, meron ding altitude, merong trip distance kung saan makikita mo yung layo ng binike mo. Meron ding total time. Halos nga mga basic na kailangan mong information sa pagbabike ay nandito na din sa cycling GPS na to. Yung unang ginamit ko naman yung GPS na to ay parang solved na ako. Diba? For its price, parang kompleto na lahat. Maliban lang sa isang impormasyon na hinahanap-hanap ko. Yung gradient. Yung gradient nga ay parang yung steepness o degree ng steepness ng climb. At dahil nga ilang taon na din akong gumagamit ng SOS G, hinahanap ko yung information na yon. Kahit nga anong hanap ko ay wala akong gradient na makikita. Pero ayos na din for its price and function, di ba? Pero ang tanong, sulit nga ba yung GPS na to? Yung nabili ko yung GPS na to ay nasa 500 plus lang siya. For its price and function, parang hindi ka na makakita ng GPS for the same price range. Yun lang, hindi ka na mag-expect ng maraming function sa GPS na to. Basic information lang talaga na mga need mo for cycling. Kung mahilig kang mag-Strava, ay hindi para sa'yo yung GPS na to. Dahil nga, basic lang siya at wala siyang Bluetooth. Ang masasabi ko naman, kung low budget ka at gusto mo ng cycling computer, ay go for this. Kung gagastos ka din naman ng 500 pesos for a cycling computer, worth it na yung GPS na to. Wala ka nang ikakabit at wala ka nang wire na gagamitin. GPS na. Kung may budget ka naman, ay go for just GPS na above 1,000 pesos. Kung nagustuhan mo yung review na to, ay tulungan mo akong makagather ng subscriber by sharing this video. Next time, iba naman yung i-review natin. Leave a comment at like mo na rin yung video. Salamat!